Fact boys and girls, anong lagay? Alam nyo ba na mga Yakult na lola-lola na naglalakad sa kalsada ay hindi lang basta nagtitinda? Sa bawat bote na kanilang dinadala, may kasamang history, strategy at social magic. Isang sistema na nagsimula sa Japan noong dekada 60 at dumating sa Pilipinas noong dekada 70. Tara, tuklasin natin kung bakit matandang babae ang kadalasang mukha ng Yakult delivery at kung paano nila nagagawa ang seemingly ordinary na gawain na maging extraordinary experience sa komunidad. Sumubaybay, subscribe, fact your day, facts, size, and history. Alam mo ba na ang konsepto ng Yakult Lady ay hindi lang basta imbensyon ng convenience o marketing gimmick? Noong dekada 60 sa Japan, nagkaroon ng malaking pangangailangan para sa home delivery ng probiotics. Ang mundo noon ay iba, mabilis ang urbanisasyon, mas mahaba ang oras ng trabaho ng mga ama sa opisina, at halos walang supermarket sa bawat kanto. Kaya pumasok ang ideya ng isang babaeng may tiwala at kilala sa komunidad, isang mukha ng kaligtasan, kasabay ng bote ng Yakult para maghatid ng produkto diretso sa bahay. Nakakaaliw isipin na ang simpleng konseptong ito ay lumaki mula sa pangangailangang praktikal. Paano makakarating ang Yakult sa bawat tahanan nang hindi nasisira ang kalidad? At syempre, babae ang pinili dahil sa tradisyonal na pananaw na ang mga babae, lalo na ang mga nanay o lola, ay mas maaasahan at may natural na ugnayan sa pamayanan. Pumasok naman sa Pilipinas ang sistema ng Yakult Delivery noong dekada 70. Bakit ginaya agad ang Japanese model? Dahil simple, epektibo at proven na sa Japan. Noong panahong iyon, mas kaunti pa ang supermarkets at convenience stores sa bansa. Kaya ang home delivery system gamit ang mga kababaihan ay nakatugon sa parehong logistical at cultural gap. Isipin mo, may bote ng Yakult sa kamay, dumadaan sa bawat barangay at bawat customer ay may pagkakataong makipag-usap sa nagdadala. Hindi lang produkto, kundi personal na koneksyon. Ngunit bakit ang mga Yakult ladies ay karaniwang matatanda? Ang mabilis na produksyon at malawakang distribusyon ng Yakult ay nangangailangan ng dedikadong mga tao na kayang manatiling consistent. Sa simula, karamihan ay housewives o mga babaeng nagretiro mula sa ibang trabaho. Habang tumatagal, ang demograpiko ay nagbago. Mga lola na may oras, may karanasan sa pamamahala ng oras at pera, at may kakayahang bumuo ng matibay na relasyon sa komunidad. Hindi basta-basta trabaho, kailangan ito ng pasensya, consistency, at reliability. Lahat ng bagay na madalas na taglay ng mga matatandang babae. Ang sistema mismo ay parang maliit na ekonomiya. Ang bawat Yakult lady ay may ruta, may regular na customer, at may responsibilidad sa imbakan at kalidad ng produkto. Hindi ito simpleng pagbebenta lang. Ito ay micro-distribution network. Kaya hindi basta bata o lalaki ang pwede rito. Hindi lang pisikal, kundi social dynamics rin ang kailangan. Dito makikita na ang kasaysayan ng Yakult Lady ay hindi lamang tungkol sa produkto, kundi sa pag-unlad ng logistics, gender roles, at komunidad sa parehong panahon sa Japan at Pilipinas. Kapag napansin mo ang Yakult Lady na naglalakad sa kalsada, baka simpleng tindera lang sa paningin. Pero ito ay isang sosyal na eksperimento sa anyo ng negosyo. Sa kultura ng Pilipinas at Japan, ang matatandang babae ay natural na itinuturing na maaasahan, may integridad at madaling lapitan. Ang mga lalaki o kabataan sa kabila ng lakas o bilis ay hindi palaging nagtataglay ng parehong trust factor. Kaya sa bawat bote na naihahatid, may kasamang social credibility, isang halo ng produkto at interpersonal na koneksyon. Anong ibig sabihin ng pagiging madaling lapitan? May tiwala ang mga customer. Ayon sa mga pag-aaral sa micro-distribution at direct sales, ang personal relationship sa customer ay kritikal para sa repeat orders. Kapag lola ang nagdadala, nararamdaman ng mga mamimili ang warmth, maternal care, at kasiguraduhan na ang Yakult ay maayos ang kondisyon. Isang bagay na mahirap palitan ng kahit na modernong delivery app. Bukod sa pagbebenta, ang mga Yakult ladies ay parang community caretakers. Habang nag-iikot sila,
hindi lang produkto ang binibigay nila, kundi minsan pati wellness check sa matatandang residente. Sila ang hindi opisyal na social workers ng komunidad. Kung may nakikita silang isang matandang nag-iisa o may sakit, kadalasan ay unang nag-aalala sila. Isang maliit ngunit makabuluhang papel sa lokal na lipunan. Mas mabagal nga ba ang kanilang trabaho kumpara sa ibang aktibidad? Oo, at iyon mismo ang dahilan kung bakit bagay ito sa matatandang babae. Ang routine nila ay sistematiko. Magising ng maaga, suriin ang inventaryo, planuhin ang ruta, at mag-ikot sa parehong community. Ang structured pero manageable na oras ay nagbibigay daan para sa kanilang makontrol ang trabaho ayon sa kanilang kakayahan habang nananatiling produktibo at socially active. Hindi ito pisikal na pagod ng construction worker o delivery rider ng kabataan, pero kinakailangan ng disiplina, organisasyon at interpersonal intelligence. Sa simpleng pagbebenta ng probiotic drink, nahuhubog ang identity at purpose ng mga Yakult ladies. Ang bawat araw ay puno ng maliit na milagro. Bote na naihahatid sa tamang customer, relasyon na pinagpapanday sa komunidad, at kontribusyon sa kalusugan ng tao. Hindi lang sila nagtitinda, sila ay nagiging lifeline sa isang mikrokosmos ng lipunan. Ang pagiging Yakult Lady ay parang maliit na negosyo sa sariling komunidad. Para sa maraming babae, lalo na mga tanda, ito ay paraan para magkaroon ng steady livelihood. Sila mismo ang may hawak ng ruta, may responsibilidad sa inventaryo, at may direktang ugnayan sa customer. May fixed margin sa bawat bote, may incentives para sa consistent performance, at may posibilidad na palawakin ang ruta habang lumalago ang tiwala sa kanila. May benepisyo rin ang trabahong ito para sa mga matatandang babae. Flexible ang oras, kaya maaaring i-adjust ang ruta batay sa physical capacity at personal na schedule. May kilalang community, kaya hindi sila nag-iisa at may network ng suporta. Ang simpleng pamumuhay na ito ay nagre-resulta sa financial independence habang nananatiling socially engaged. Paano naapektuhan ng demand sa Yakult ang pangangailangan para sa mga matatag na nagtitinda? Mataas ang daily consumption ng produkto, kaya critical ang consistency sa delivery. Dito pumapasok ang value ng matatanda. Mas may karanasan sa time management, may matibay na reputasyon, at hindi basta mawawala o magbago ang kanilang schedule. May panganib sa kalidad ng produkto kung hindi maayos ang pag-distribute o imbakan. Ang Yakult ay sensitibo sa temperatura at oras, kaya ang bawat delivery ay parang scientific operation. Hindi basta bote lang ang dala ng Yakult Lady. Ito ay produkto ng precision at disiplina. Kaya kailangan ng matyaga, matatag, at maaasahang tao. Ang resulta? Isang micro-ecosystem kung saan ang ekonomiya, negosyo, at kalidad ng produkto ay nakasalalay sa kakayanan ng isang individual. Madalas, ay lola na naglalakad sa ilalim ng araw, bitbit ang tray ng Yakult. Sa mata ng komunidad, ang matatandang babae ay itinuturing na maaasahan, maalalahanin at may integridad. Ang ina o lola na handang tumulong sa kapwa. Kaya hindi nakakagulat na mas pinipili ang matatanda sa trabahang ito. Nagdadala sila ng produkto at sabay nagbibigay ng tiwala at comfort sa customer. May psychological effect rin ito. Kapag lola ang naghatid ng Yakult, may halo itong nostalgia, maternal warmth, at reassurance na ayos ang bawat bote at inaalagaan nila ang komunidad. Kung bata o lalaki ang naghatid, hindi ito palaging nararamdaman. Sa simpleng bote, naroon ang social glue na nagpapatibay sa tiwala at relasyon sa neighborhood. Bukod sa customer satisfaction, ang trabaho rin ay nagbibigay ng purpose sa mga Yakult ladies. Sa edad kung saan maraming nagre-retire o nagiging inactive, ang daily routine ng pag-ikot, pag-check ng inventaryo at pakikipag-usap sa tao ay nagiging lifeline ng mental at social health, laban sa isolation, depression o simpleng pagkawala ng dahilan para bumangon sa umaga. Sa pagbabago ng lipunan, urbanisasyon, pagbabago ng pamilya,
modernong trabaho, ang sistema ay naharap sa hamon. Mas kaunti ang oras ng tao, mas mabilis ang pamumuhay, at mas maraming delivery service options. Pero nananatiling matatag ang Yakult Lady system. Bakit? Dahil hindi lang produkto ang binibenta. Binibenta rin nila ang karanasan, relasyon at social trust. Ang bawat lola na naglalakad sa karsada na may tray ng Yakult ay literal na nagdadala ng centuries-old cultural understanding. Sa puso ng lipunan, ang tiwala at koneksyon ay hindi basta napapalitan ng bilis o modernong teknolohiya. Comment mo nga sa baba kung ano sa palagay mo ang mangyayari kung mga lalaki ang magtitinda ng Yakult sa kalsada. Matuto at matuwa, mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fuck your daily facts, size and history. Fuck your daily legends, what is a mystery. Fuck your daily bawat araw bagong discovery. Sumubaybay at matuto. Fuck your baby, yo.